Ako, ang aking loyalty ay nasa mamamayang Pilipino. Wala sa isang tao, wala sa isang pamilya, wala sa isang political party. And I will always side with the Filipino people. At hindi ko na nakikita yung aking sarili. Matagal na, Coach Oli, the people can fact check this. When you visit my Facebook page, sinabi ko na noon, handa akong makipaglaban at ipaglaban ang Pilipino. Ayan, nandidinig yan. Tuloy po. Sorry. Oo. So yun, walang ganang makinig na ang sambayan ng Pilipino dahil nga ang naririnig ko sa lansangan ay ito'y pagpapatuloy ng pambubudol lang ng kasalukuyang administrasyon. And nakakalungkot dahil ang na-highlight, imaginein mo kung gaano sila ka-disconnected sa nangyayari, sa tunay na nangyayari, yung kumakalam na sikmura ng milyong-milyong Pilipino. Ang ina-highlight nila dito sa zonang darating ay 20 million pesos ang halaga ng kanilang kakainin sa zona. 20 million pesos, mga kababayan. Yan ang ina-highlight nila. Yan ang inilalabas nila. That is part of their propaganda. Habang sila ay nag-e-enjoy at may 20 million pesos halaga ng pagkain at kakainin sa darating na Lunes, milyong-milyong Pilipino ang walang mabiling murang bigas. Milyong-milyong Pilipino ang underemployed. At milyon-milyong Pilipino ang napilitang maging OFW para lang kumita ng merong maparating sa kanilang pamilya rito at yung pamilya rito ay may mabili ng pagkain at magamit na pangpapaaral ng kanilang mga anak at mahal sa buhay. Ito, bali lumalabas itong zona na ito. Tayo po naman ay Attorney Vic ay hindi abogado kaya gusto ko marinig kung meron bang batas dito sa zona na ito kasi nababanggit nga at wala namang nangyayari, wala namang kwenta. Itong ganitong zona at gastos lang sa ating bansa yan. Pero ito ba nakapaloob sa ating batas na obligado yan? O pwede nang kung hindi naman walang ambag itong zona na ito at puro bolahan lang, bakit hindi pa ito tanggalin? Well, kasi nakasaad yan sa ating saligang batas that yearly, whoever is the president must make a annual report to the Filipino people. But the report must be truthful. Kailangan makatotohanan yung iyong ire-report sa iyong mamamayan. Hindi pwedeng motherhood statements. Hindi pwedeng kabulaanan. At yung state of the nation, dapat sabihin mo, ano ba ang estado ng ating bansa ngayon? At ako bilang isang mamamayang Pilipinong ordinaryo, masasabi ko that the state of the nation now is awful. The state of our nation now is in disarray. Anong prueba natin ng awful? Magkano na ang palitan ng piso sa dolyar? Magkano na ang 1 kilong bigas? Magkano na lang ang nabibili ng 1,000 piso natin ngayon kumpara doon sa nakaraang taon? Magkano na lang, ano na lang naiuwi ng ordinaryo, yung daily wage earner sa kanyang sahod? Yung 1,000 niya nalulusaw at lusaw na lusaw na. And the state of the nation is in disarray. Ano naman ang prueba natin dyan? Ultimo yung pamahalaan, hindi sila magkasundo-sundo sa kanilang mga statements, lalo na dyan sa South China Sea. Una, sinasabi, aksidente lang yung nangyari, hindi pagkakaunawaan. After a couple of days, ito raw ay sinadya at yan na naman, sinusunod yung playbook ng mga Amerikano na tayo ay magkaroon ng armadong sigalot laban sa China. Mga kababayan, I'm here in hakbang ng maiso, advocating for peace. Come with us, join us. Let us say no to war. Let us say no to war. Ang dapat na gerang inilulunsad ng pamahalaan, Coach Oli at mga kababayan, ay yung gerang nakakabuhay, hindi yung gerang nakamamatay. Ano yung mga gerang nakakabuhay? Gera laban sa kahirapan, gera laban sa kagutuman, gera laban sa kriminalidad, gera laban sa korupsyon, gera laban sa inflation, gera laban sa underemployment, at gera laban sa underemployment. Ito yung mga gerang dapat nating inilunsad 2 years ago pa.
Ito yung gerang nakakapagbigay buhay at makakapagbigay pag-asa. Hindi yung armadong sigalot laban sa higanting China. Diyan mamamatay lang tayo riyan at magugutom lang at maghihirap tayo lalo niyan. Attorney Vic, itong sa obligado ba, nakalagay sa batas, itong hindi pag-attend ni VP Sara sa SONA? Well, meron naman siya yatang valid reason for not being able to attend the SONA. At kung ano man yun, we just have to respect the good Vice President. Kung meron siyang commitment o kung ano man yung kanyang naging kadahilanan sa hindi niya pagpunta sa SONA sa Lunes. Yun yung legal legal side. But yung political side, ito ba may kahulugan? Atong hindi na. Depende kung sinong tumitingin. Siyempre, yung mga aliado ng administrasyon, sasabihin na naman nila na kinokontra sila ni Vice President Sara. But I think yung mga higit na nakararaming supporters naman ni Vice President Inday, siyempre natutuwa dahil ang feeling nila sobra-sobra ng pang-aapi at pangwawalang hiyang inabot sa kamay ninyo ni VP Inday Sara. Marapat lang na hindi kayo bigyang importansya at panahon ni Vice President Inday. Yun ang both sides na in my assessment, ganun ang pananaw ng kada partido. Ito namang ayokong siyempre ilatag na lahat kung ano man yung nilalaman. Pero congratulations po Attorney Vic dun sa inyong librong Kingmaker. Muntik pa nga tayong nag-abot sa Hong Kong. Kaya lang nung dumating kayo kami naman ay papunta na atang airport noon. So hindi tayo nakapagkita. Pero congratulations sa inyong libro. Bakit po Kingmaker? Ano pong ibig sabihin nito? At sino nakaisip nitong titulo ng libro na ito? O baka magalit sa akin yung mga wala pang kopya kapag ipinaliwanag ko yung titulo. But sige. I really suggest you try to get a copy. It's now out in Fully Book. Meron na rin sa Solidaridad Bookstore at meron din sa Popular Bookstore. At maganda yung title at ang dami ring nagsabi sa akin yung title. Title pa lang, Coach Oli, may mga pumupuna na. But that's what you get for criticizing or being a critic of a book or of a piece of work na hindi mo man pa nahihipo kahit isang pahina. So, hayaan lang natin sila but nais ko rin kunin ang pagkakataon ito, Coach Oli. I am somehow certain na ito ay mainit na tatanggapin ng mamamayang Pilipino. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Subalit ako'y talagang nagulat sa how they receive our humble work. Maraming salamat po. At hindi madaling manahimik, Coach Oli. It took a lot from me. Human nature, pagka ikay ay binawalang hiya, binabastos ang iyong pamilya, at ang iyong pagkatao, yurakan, human nature instinctively sasagot ka agad. Subalit ako, sabi ko hindi. Gagawin kong libro ang aking tugon sa lahat at napakaraming kasinungalingang ikinalat ninyo laban sa akin. At ayan na nga, lumabas na yung librong Kingmaker. Ayan, malay natin, pumasok pa sa curriculum yan kasi may napasok noon dating kay Marcos Sr. na tinatawag pa siyang pinapaalis ngayon yung diktador, Pero ako, honestly, hindi ko pa nababasa, So, hindi ko pa alam kung ito ay talagang direkta or but maganda ang tanggap nito. Sa katunayan, Attorney Vic, maraming nagme-message sa akin, magpapabili sa akin, paano bibili. Mga OFW, sabi ko pasensya na po kasi medyo kulang din ako sa oras. Sabi ko, tatry na lang nating ma-interview si Attorney Vic at baka doon yung matanong at dumiretso na po kayo sa kanya nang sa ganun hindi na dadaan sa akin yung pambayad. Diretso na. So mga gustong bumili, diretso na po kayo kay Attorney Vic or sa kung sino man. Saan ba sila? Pagka OFW? Yung mga OFWs, meron po tayong presence, may tumutulong po sa atin sa bansang Canada, Australia, United States of America, Japan, Hong Kong, Macau at China. Yung iba ho na parting Europe ay hopefully ay makapagpadala na rin po ng kopya doon
at nang meron ho kayong mabilihan. Dito po sa Pilipinas, of course, nandyan yung ating website. Nandun po nakalahad yung mga numbers na kung saan ho kayo pwedeng makipag-communicate to make your inquiries or purchases. At ngayon nga po ay available na tayo sa Fully Book na bookstore, dyan po sa Popular Bookstore at ganun din ho sa Solidaridad Bookstore. Available na po dyan. Ayan, kasi sa Pilipinas medyo madali dahil alam natin sa mga bookstores, no? Pero sa ibang bansa, siguro kontakin nyo na lang yung mga naka-assign or kung saan makukuha, kung saan mang sa lugar ninyo mabibili itong libro na ito. At congratulations, sana magkaroon pa ng part 2 yan, malay natin, ano? Coach Oli, meron lang ako nabasang isa. I just have to, I'm taking special interest. Itong banggitin ko yung kanyang pangalan, si Ariel Pablo. Puro pananakot ang sinasabi mo, attorney. Talagang nakakatakot, Ariel. Nakakatakot ang katotohanan dahil pag sumiklab ang digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas, ikaw, Ariel, pati ako, pati si Coach Oli, hindi tayo nakakatiyak ng ating kaligtasan. Talagang nakakatakot yan. That is why I am inviting people like you to join us in our advocacy, shouting no to war. Mas madaling pigilan itong napipintong digmaan kaysa pigilan natin at pahintuin ang digmaang nagsimula na. Maniwala ho kayo sa akin. Kaya magbuklod-buklod tayo. At sana makinig ang pamahalaan na ang gera armadong sigalot laban sa ating higanting kapitbahay na China, hindi natin interes yan. Hindi natin interes yan. At ang digmaan ngayon ay hindi nakagaya nung digmaan nung araw na paramihan ng tangke, paramihan ng sundalo, infantry, push button na lang ho ngayon. At nakikita natin yan sa Ukraine. Nakikita natin yan sa Israel. Talagang nakakatakot ang digmaan. Kaya nga tayo, ang sinisigaw natin, no to war and yes to peace. Yan. So may nagsabi dito, habang nakikinig ako dito, binabasa ko itong book ni Attorney Vic. Ito naman isa ay sinasabi sa Switzerland. No? Meron na ba tayong sa Switzerland? Wala pa. Maybe soon, pagka meron tayong mapakiusapan somewhere in Europe na maging katuwang natin sa pag-release ng libro. Ito pong Attorney Vic, no, alam kong busy kayo, itong ating huling topic, yung tungkol sa naganap na raid dyan sa KOJC. Ito ba ay legal, overkill? Pati na rin itong, siguro duktong ko na rin, itong mga sangkatutak na di umanong checkpoint na ginagawa sa Davao. Alam mo, yung nag-issue rin ako agad na statement noon nung sa ginawang masyadong magaspang yung pamamaraan na ginawa doon sa pagsaserve ng warrant laban sa pinuno ng KOJC at 3 o 4 ba o 5 na co-accused doon sa kasong ibinibintang sa kanila. That is an excessive and unnecessary, unreasonable use of force. Ang dami-daming krimeng nagaganap. Why take special interest with such a number of PNP personnel? 2 batalyon yata yung dumating, Coach Oli. Magse-serve ka lang naman ng warrant. Yan ay talaga namang excessive use of force yan. Yung sinasabi mong checkpoint sa Davao City, I think it's just a way of showing to the Filipino people that's their way of intimidating. Na tingnan ninyo kung kaya namin gawin sa mga Duterte yan, kaya namin gawin sa ordinaryong mamamayan. Ito ay bahagi ng kanilang pananakot. Pero nami-misread nila ang kabaitan at pasensya ng Pilipino. Ang Pilipino, aatras lang yan, pero hindi ibig sabihin pumapayag sila sa kalabisang ginagawa ninyo. Ito'y lumalabas sa inyong sinasabi, ito'y parang, or yun na nga, chilling effect. Talagang mga warning kasi kung hindi nyo po nabalitaan, ito lang si Banat Bay ay 2 demanda na ang dumating. So, yung sa Davao, may chilling effect siguro sa lugar, sa simbahan, sa vloggers.
ito rin sila Attorney Roque na demanda. Ito ba ay galing sa pinakataas mismo sa ibabaw? Alam mo yung ginagawa nila, weaponizing the justice system, criminalizing dissenting against the government, and demonizing all critics. Wag ho ganon. Alam ninyo, karapatan ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng malayang pagpapahayag at malaya at payapang magtipon-tipon. Tama ka, Coach Oli, eh. They have weaponized the justice system. Pati ang pulisya at ang military ginagamit nila. Subalit, ako ay naniniwala at alam ko, libo-libo kung hindi mang milyon na nanonood sa iyo, pati na yung mga kapatid nating sundalo at mga kapulisan, sundin lang ho natin yung mga lawful orders. Huwag po tayong magpagamit. At ang inyong sinumpaan ay to uphold, defend, and protect the Constitution. Not one family, not one man, not one political interest. Ito nga, kasi may bago pang ang demanda si Banat Bay galing kay Saldico, no? At kaya nga meron tong chilling effect even sa grupo na parang, kayo mga vloggers ha, tumahimik na kayo kung hindi kayo hahalik sa aming susunod kayo dito. Kaya tama yung ginagawa ng hakbang ng Maisog na nagsumulat na ng petisyon sa United Nations sa New York para naman silipin din ng United Nations yung how this present administration have weaponized our justice system na talagang tinatakot lahat ng mga dissenter at kritiko. Bahagi yan ng ating karapatan ng malayang magpahayag at punain ang kalabisan, pagmamalabis at ang mga korupsyon na nagaganap sa gobyerno. Katulad nga, di ba, na demanda, tapos yung Maisog, pinipigilan din. Kaya ngayon, parang nasa ibang bansa na ang Maisog kasi yung dito, nilalagyan naman ng truck. So, doon na tayo magfo-focus. Yun na ba ang linyahan ng Maisog more on sa labas? Kasi hindi naman. Well, bukod sa doon, mas buhay ang demokrasya at kalayaan, kaya tayo din nakikipag-touch base sa ating mga overseas Filipino workers at pati yung mga Filipino migrants all over the world. Dahil Coach Sholi at mga kababayan, last year ho, ang contribution ng ating mga OFW ay $33.49 billion. $33.49 billion. So dapat din sila maging bahagi ng kung anumang pagkilos o usaping politikal o usaping social o usaping ekonomiya na kailangan din sila magkaroon ng partisipasyon at madinig yung kanilang tinig. Hindi sila bagong bayani dahil lang sila nagre-remit ng 33.49 billion pesos. Hindi lang sila bagong bayani pag kailangan mo ng pera. Kailangan kasali rin sila dito sa iyong paghubog ng any decision making on social, political, or economic decision making that the government will need to undertake. Hindi pwedeng saling pusa lang yung ating mga OFW. Without their contribution, matagal nang sadsad ang ating ekonomiya. Kaya bigyan din natin sila ng karapatan, ng recognition at ng importansya. Huwag ninyo silang tratuing saling pusa lamang. Naaalala nyo lang tuwing araw, buwan, or quarter ng remittance. Ulitin ko, $33.49 billion last year. And hopefully this year tumaas pa rin. Because without their remittance amounting to $33.49 billion last year. And in the many years prior to last year, matagal nang sadsad at lugmok ang ating ekonomiya. I totally agree, no, Attorney Vic. Kung wala talaga mga OFW, yung dolyar natin sobrang taas na at patay ang ekonomiya natin. Malipat tayo sa usapin nitong kay Castro, no? Kasi nagkaroon po ng kaso tong si Kong Tevez at agad-agad sinuspindi or tinanggal at naupo na pong caretaker agad itong si Speaker Romualdez. Ngayon, hindi pa nahuhusgahan si Kong Tevez, ginawa na. Itong si Castro ay andyan pa rin. Pero meron ng desisyon ang korte dyan. So dapat bang ito ay tanggalin na sa Kongreso or magkusang loob kung sino mang mauuna at sino may kahihiyan
dito kay Tamba at saka dito kay Castro, umalis na dyan sa Kongreso. Alam mo, as a lawyer, I know there are still remedies available to the two convicted. The one is, I think, former member pa siya ng House. Yung isa naman ay current member ng House of Representatives. But yun na nga, double standard ang approach ng kasalukuyang pamunuan ng House of Representatives. Ito convicted. And yet, sasabihin nila, meron pa siyang legal remedy available to him under our laws. Samantalang yung isa, hindi ko rin siya inaabsuelto. Si Congressman Teves, nabanggit mo nga. Pero yun nga akusado pa lang, hindi pa nabibistahan. But the way you went after him, talaga namang all the works, kung the works na ko sabihin, lahat na lang ng pwedeng gawin laban doon sa tao, ginawa ninyo. Ngayon, nagmamasid ang taong bayan. Paano ninyo ngayon tratuhin itong kasamahan ninyo na nahatulan na, convicted na ng Regional Trial Court? Kaya nga yun kung available yung remedies dito kay Castro, dapat available din kay Teves. So yung treatment, dahil tinawag pa nilang terorista si Teves, ngunit walang tumatawag sa Kamara na itong child abuser na ito, convicted child abuser according to sa korte, medyo hindi patas hindi double standard, di ka nga. Kaya nga babalik tayo sa obligasyon natin mga mamamayang Pilipino. You know, there are a legitimate way of affecting a regime change. Lagi kong sinasama ito sa aking mga pananalita. There is a constitutional way of effecting a regime change. And that is through elections. Ngayong nalalapit na next year, dapat maging mapagpili at masuri na tayo. Huwag na nating ibalik yung mga yan at atin nang lagyan ng mga tamang tao yung Kongreso at Senado nang hindi na natin nararanasan yung sobrang pagmamalabis ng Executive Department dahil co-opted na lahat, wala na nagsasalita dito sa legislative na siya sanang magsisilbing check dito sa excesses ng Executive Department. Coach Oli. Ang kapal pa nga ng mukha, tatakbo pang senador But nabanggit nyo yung total, ayan na po yung election, no? Diyan po tayo babawi. So yan ang nabanggit yung remedies na available sa atin. Pero meron bang legal way? Kasi ito'y laging sinasabi dito sa akin at syempre hindi naman natin masagot ng diretso dahil tayo hindi naman abogado. Remedies na kung naiinip na sila sa 2028 kasi 4 na taon pa raw. At ang pagpapatanggal ba ng Pangulo ay may legal remedies tayo? Meron through impeachment. Pero sa ngayon mga kababayan, wala hong silbi ang impeachment dahil wala namang mag-i-endorso ng kahit anong impeachment complaint laban sa mga impeachable officers to include the incumbent president. That is why we are hopeful that come midterm, magkakaroon ng balanse diyan sa Kongreso at sa Senado para naman mabigyang buhay yung constitutionally recognized of removing impeachable officers including the sitting president without going outside the constitutional orbit or without going outside the constitutional loop. And that is through the impeachment process. But now, wala tayong pag-usapang impeachment, kalokohan yan, hindi uusad yan dahil hawak ng administrasyon ng Senado at ang Kongreso. So both houses to, no? O sisimulan sa Kamara? Kinakailangan sa Kamara may mag-endorso at doon na pag magkakaroon ng bista or hearing at ide-determine whether the complaint first is sufficient in form at pag yan sufficient in form, madali lang naman yan, susundan mo lang yung legal form, susundan na yung sufficient in substance. Kung yung linalaman ba niyan, talaga naman pasok at pwedeng gawing mga impeachable offense or offenses. Pero sa ngayon mga kababayan, wala yung impeachment magaganap dahil wala nga nagsasalita, wala nga pumupuna sa kalabisan ng gobyernong ito. Malabo. Sa Kamara pala magsisimula. Talagang hawak ni Tambay ang Kamara na yan. Karamihan dyan. Mangilan-ilan lang siguro katulad ni
Congressman Pulong ang magsasalita, but isa lang yan, dadalawa, tatatlo, no? Anyway, marami pa sana akong tanong, Attorney Vic, kaya lang ayokong kayo maabala. Pwede bang magkaroon lang ako ng isa o dalawang tanong galing sa ating mga viewers? Sige lang, tayo magtapos. Utang na loob ko sa mga viewers natin, yung inyong mainit na pagtanggap. Pili tayo. Sabi dito, tama lang tumakbo ka, Attorney Vic. Tumakbo nga yan, mga Dilawa, mga mas qualified ka pa nga. Ayan, sabi ni Ray Lover. Maraming po salamat sa inyong tiwala at paniniwala. Sige po, doon sa mga viewers, pwede kayong magtanong. Kasi kanina hindi po tayo nakakabasa dahil syempre tayo nagdi-discuss. Sabi dito, iyanan. Attorney Vic, alam ko may kakayanan para maging senador at ramdam kong mabuting tao ka. Ikaw ang kailangan namin sa Senado at ang mga Duterte. Marami po salamat. Kagaya ng naturan ko kanina, just give me a little more time at kung ano man ho yung maging kapasyahan ay kailangan buong buo, kahit 1% walang halong pagdududa o pag-aalinlangan whether tayo ay tutuloy o mananatiling at tutulong na lang sa mga mapupusuan nating kandidato. Just the same, humingi lang po tayo ng panahon dahil kagaya na sinabi ko, Coach Oli, pag pinasok natin yan at tayo ay tinangkilik ng mamamayang Pilipino, gusto ko maging bahagi ng solusyon. Ayokong makadagdag sa inyong pait na nararamdaman, sa inyong frustration, sa inyong disappointment at sa sama ng loob na nararamdaman ninyo dahil hindi natin maramdaman ang pamahalaan. Ito, meron akong nabasang fake news galing kay Gaming. Parehas na pogi. Ayan. Isa lang po, si Attorney Vic lang. Huwag nyo na akong idamay. Sabi niya, ito tanong ni April. Yan. Coach, ang tanong ko, sana manual ang bilangan sa susunod na election para di tayo mabudol. Dapat ba palitan natin to kasi alam natin nagiging problema. So anong solusyon dahil kung magkakadayaan lang, wala din. Sayang ang pagtakbo. Well, isa yun sa mga bagay na napapag-usapan namin, pati yung mga nasa hanay o kulong ng politika. Alam ko kasi, Coach Oli, bahagi ng aking paninimbang, kung ang mindset natin dadayain lang tayo ng gobyernong ito sa tulong ng COMELEC dahil sila'y nai-issue na rin yung lumalabas na issue ngayon sa opisyal ng COMELEC, hindi ba? Kung tayo ay sasabihin nating wala ng saysay ang halalan at dadayain din naman nila, areglado na yung resulta, yan ay pagsuko sa kanilang ginagawang pagmamalabi sa atin at yan ay pagbibigay sa kanila ng another 3 years na hindi sila napupuna, na hindi sila nasisilip at tuloy-tuloy lang ang kanilang we call it rape of public funds. Yun ang dapat nating tutulan. Yun ang dapat nating pagsama-samahan kahit sino pang kandidato na mapusuan natin na sa tingin natin nararapat tulungan. Tulungan natin at bigyan natin ng malaking boto para nang sa ganoon kahit anong pandarayang gawin nila, hindi naman ang makina, Coach Oli, mga 10% maximum lang kayang dayain yan. Kaya dapat, just like the votes that we gave to then, Rodrigo Roa Duterte way back 2016, talagang yung margin malaki, hirap na sila mandaya niyan. So, yun lang, 10%, no? 10%, I just more or less. But really, I am a advocate too of hybrid process. Manual counting sa precinct level, automated ang transmission from the precinct level to the COMELEC server. Yun ang dapat natin gawin sa ngayon. Dahil, ulitin ko, ang iniiwasan lang naman ng automated election system, yung mabalik tayo sa dark ages, nung panahon, nung Marcos Sr. na nagkakaroon ng ballot box snatching, di ba, hindi na tama yung nabibilang, matatanggal yon pag hybrid. Dahil kung ano yung bilang na mano-mano sa precinct level, hindi mo na kayang nakawin yung ballot box.
dahil automated na yung transmission from the precinct level to the municipal, to the city, to the provincial, all the way to the National Board of Canvassers. Kaya lang, siyempre, yung may masamang balakin, ayaw nila yan. Gusto nila yung automated dahil hindi mo nga alam kung paano ka dinaya, kung saan lugar, kung kailan, kung ilang boto. Medyo malaki problema natin. Ito naman tanong ni Tita Liza. During the first and second zona, malaki po ba ang comparison ng budget sa third zona? Dalawa pa lang di ba? Pangalawa pa lang. Pangatlo itong darating na Lunes. Yung budget nila, I guess, mas malaking di hamak ngayon dahil yung kakainin lang nila ay 20 million pesos. 20 million na Alam mo, pag ganitong maraming kumakalam ang sikmura, dapat ang solusyon natin maghigpit ng sinturon. Hindi tayo magbigay ng isang napakalaking piging na kaakala mo ay napakayaman ng Pilipinas at walang Pilipinong nagugutom at naghihirap. Etong isa, sabi niya, nawala na, umakyat na eh. So sabi niya, Attorney Vic, so magtitiis na lang tayo hanggang 2028? So kaya nga tayo nagkakaroon ng hakbang ng maisog, kaya nga tayo merong People's Zona bukas upang lalo nating mabuksan ang isipan, puso, damdamin at diwa ng bawat mamamayang Pilipino. At nang sa ganoon, sama-sama tayong kumilos at kalampagin ng gobyernong ito na itigil na nila ang kanilang pagmamalabis. 2028 is the presidential election, but we still have the forthcoming midterm election, which again is very, very important because that will define the next 3 years of this administration. It's more of a referendum kung sang-ayon ba tayo sa kanilang pagmamalabis o tayo ay magsasama-sama at harapan natin silang lalabanan gamit ang ating karapatang bumoto, gamit ang mga balota. Last question, Ito, pasensya na sa mga ating manunood. Attorney Vic, wala na po ba kayo talagang pagtingin sa mag-asawang nasa Malacanang para maging kabahagi nila sa kanilang admin kung kayo po ay tatawagin ulit? Tanong yan ni Attorney Trixie. Hindi. Si Trixie Battery. Ako, ang aking loyalty ay nasa mamamayang Pilipino. Wala sa isang tao, wala sa isang pamilya, wala sa isang political party. And I will always side with the Filipino people. At hindi ko na nakikita yung aking sarili. Matagal na, Coach Oli, the people can fact check this. When you visit my Facebook page, sinabi ko na noon, handa akong makipaglaban at ipaglaban ang Pilipino. Kahit mag-isa lang akong lalaban. Nandun po yan sa aking Facebook page. And wala na akong nakikitang espasyo dahil wala na rin akong tiwala sa kasalukuyang pamahalaan kagaya ng higit na maraming Pilipino. Ito yung madalas kong nababasa sa aking dahil nga sabi ko sa inyo, Attorney Vic, dahil yung galit nila sabi ni North 69, pwede naman tayo mag-people's power, bakit po tayo magtitiis? Yan ang isa sa remedyo na kinikilala rin ng ating saligang batas. But again, it's written in our Constitution that the sovereignty resides on us, the people, and all government authority emanates from us. Sa atin nagmumula ang kapangyarihang kanilang pansamantalang gagamitin na sanay sa kabutihan. Pero pagka talamak na ang korupsyon, laganap ang kahirapan, laganap ang kriminalidad, at itinutulak tayo sa bingit ng digmaan laban sa China, dapat tayong magsama-sama at pag-usapan natin ito. That's why I'm inviting everyone, yung mga nakikisa sa no to war nating advokasya, tumuloy po kayo sa Liwasang Bonifacio. Ipakita po natin ang ating puwersa, iparinig po natin ang ating nagkakaisang tinig na disgustado na tayo sa mali-maling pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon. Sa Liwasang Bonifacio? Sa Liwasang Bonifacio, ang kanilang advisory, Coach Oli. Okay. Ayan, so is it safe to say na legally pwede yung people power? Kasi baka mamaya marami tayong nadidinig at baka makasuhan itong kung sakaling mananawagan. Hindi naman po tayo nananawagan. Ito itanong lang po doon sa kasi yan laging sinisigaw nila . At kung sakaling
Marami nang naging desisyon ng Korte Suprema dahil nakailang people power na rin tayo. While we are not calling for the ouster of the incumbent administration, we are talking about the question that was propounded to me, na yung people power ba ay isang method of changing a regime that is recognized under the law, because there is a jurisprudence already by the Supreme Court na pag nagsalita na ang mamamayang Pilipino, that's the supreme power, that's the supreme will. Dahil nga sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Sa kanila nanggagaling, sa ating mga ordinaryong tao nanggagaling. Kaya yung mga nahahalal, yan po ay panandalian lamang. Kayo ay binibigyan ng pribilehiyo para gamitin ang inyong kapangyarihan sa tama. Hindi para kayo ay mag-abuso, hindi para kayo magkorupsyon, magnakaw at magmalabis sa ordinaryong Pilipino. Ayan. Last na talaga. Ito, Atty. Vic. Ay, hindi. Saan ba yun nawala? Sabi ni Jolina, Atty. Vic, sana sa Congress ka para ikaw ang tatayo na oposisyon ni Tamba. Kung ano man po ang nakalaan sa tadhana, haharapin po natin. Whether tayo ay pumalaot sa gobyerno o manatili bilang pribado at patuloy na maging advocate ng no to war at maging fiscalizer bilang isang pribadong mamamayan na umiikot sa buong bansa at sa buong mundo upang ipahatid yung totoong nagaganap dito sa ating bansa. Kung ano man po ang nakalaan sa tadhana, harapin po natin. Maraming salamat, Atty. Vic, dahil alam ko napaka-busy ninyo at tayo ay napagbigyan ma-interview kayo, no? Sa ating pagtatapos, yung inyong pong mensahe sa ating mga kababayang Pilipino. Mga kababayan, sumali po kayo dito sa ginagawa nating pagkilos sa hakbang ng maisog. Kami po ay hindi nananawagang pabagsakin ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Balit kami ay nananawagan na makinig sila sa higit na nakararaming Pilipino that we do not want war. No to war, yes to peace. Yun po ang hinihingi ng hakbang ng maisog bukod sa transparency, accountability, peace and security. At kami sa hakbang ng maisog, naniningil kami sa pamahalaan. Saan nyo ginamit yung 800 billion unprogrammed funds? Illegal po iyan. At bawal din po na pakialaman ninyo yung pera ng PhilHealth na 90 billion pesos more or less at ilipat sa National Treasury. Dahil ang pondo ng PhilHealth ay para sa kanya mga miyembro, direct or indirect contributors, nang sa ganon, lumiit ang kanilang premium payment or share at lumawak yung coverage ng mga sickness at lumaki yung halaga ng coverage na malilibre sila o kaya malaking diskwento. Huwag niyo pong pakialaman ang pondo ng PhilHealth. Maraming salamat, Atty. Vic. Sana po sa uulitin at tayo ay maging bahagi kung sakali man ng inyong announcement kung kayo ay tatakbo or hindi tatakbo. We support you and sana makonsider ninyo talagang sa 10 ng ating manunood at ako na rin, sundalo nyo. Kung sakaling kayo tatakbo, suporta po kami sa inyo. Ngayon pa lang, Coach Oli, maraming salamat. Maraming salamat, mga kababayan. Just give me a little more time and let me complete my process of discernment. Thank you. Maraming po salamat at magandang hapon sa ating lahat.